kinuna mo ng litrato? Ako yan, sir, nagkuha. Ah, Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na award na kami, sir. next. Tore, oh. Ito yung sir. Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige, go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles doon po sa office niya. Sa Raffles... Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung sekretary niya po, si Annalisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino? Ni General Torre po. Dating sundalo dahil malapit lang. So, diyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima, etc. No? So, Sige. malapit lang talaga. Next. Sinong Okay. Hello sir, ako si Rene Boy Julian sir. Ako po yan sir at nakasama ko yan sir si Tap Orly Gutesa nandun kami sa sa Baudi Masinloc. May meeting naman noon sir na sa nasign kasi ako noon sir kay PRP kung tawagin si Boss Bernard Peralta, yun ang mga PR ng mga congressman saka senador. Yan po yung nakasama ko noon siya sir, si Tap Orly Gutesa. Okay. So ito yung patunay na kasama niyo si Orly Gutesa. Okay? Tama. Ito Yes, yung sir. litrato. Yes sir. Cellphone ko kasi yan sir eh. Yung Okay. yan sir. Next. Yes, magandang hapon po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture, yung umiti. Bali, nasa EDSA Shangri-La kami niyan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gutesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Gutesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Julie Cadjao. And then yung naka-red, yun si Sergeant Holian. And then nakaputi, ako naman. Yun lang po, maraming salamat. Thank you. Ano tong picture na to?
Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ay, ah. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung nasa gitna po. ICC investigator po. Atas, nawala. Okay. Ano to? Bakit nyo kasama? Saan to? Yan yung unang dating nila, sir, December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir eh. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po. Alam mo yung pangalan? Maalala ko, sir, si Robin Croft, ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir. Next. Ito, kanino to? Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator sa Setadines Makati po yan. Mayroon pong kapihan dyan sa baba ng Setadines Makati. Nung tawag doon, nakalimutan. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila. Eh, ang Yan yung, tatlo. yan yung tatlo, sir, na babae. ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels. Maalala mo kung anong year to? 2023 po. December din. Next. Ayan. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Teksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na, as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuha ng picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin. May kasama ka ditong kasama mo sa security? Yes, sir. Si Master Sergeant Romel Galapon, si Sarge Laruder po. Kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po. Next. Yan naman po, mayroon po kasing marketplace doon sa malapit po sa Setadines. Pumunta po sila doon. Then nakuhaan ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels. Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh. Maalala ko, sir, na sa mga 7 sila, 8, sir, na investigator po na dumating. Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama. Yes, sir. Araw-araw po yun. Kotse, inyo. Yes, sir. Kotse po ni Salto. Kung may balik nyo po kanina doon, sir, may ginamit po kaming dalawang... Sige pa po, pabalik. Yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po, bago rin po yan noon. Ano to, Sarge? Ito po, dito po ginagawa yung pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maidas po ito, presidential suite po. Diyan po nila ini-interview, sir, yung mga witness na pinapadala po ni Senador Trillanes at sila po nag-iimbestiga po. Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan? Marami po yan, sir. Year ano na to, sir eh. Sige, pwede magsalita. Kung nare-recall ninyo. Year ano na to, sir, 2024, pangalawang balik na ito ng ICC. Doon na po yung sunod-sunod araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po ito, magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, si Tap Galapon, si Sarge Valderrama po. Sige, Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya. Sir, actually, maraming mga investigator dyan. Papalit-palit lang sa every, sir. Pagkatapos ng trabaho nila, iba naman na investigator, papasok dito. Sa makatweet, yung una, December, eto 2024 na to. Tapos, dire-diretso. 2024 po, tapos nagtigil naman sila, 2025 naman sila bumalik po. Sa bawat dating, mga 7. Yung ICC po is dumadating po 5, tapos papalit-palit na po sila bago iba naman ng grupo na investigator. Ito ang Maidas, hotel pa to ni Saldi nung panahong yan. Yes, sir.
Yan rin po yung ano, kasama po yan, karugtong po yan ng kuhan, sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong kuhan, dyan sila nagpapahinga. Sa Maidas din po yan. Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon? Ang maalala ko po, yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po. Yung pwede naman yung witness o kung naalala nyo, o kung mismo may mga opisyal ng gobyerno na kasama. Ay, hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po noon pero siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi ang nagsundo sa kanya sa lobby, sir, papunta sa taas. Sarge? Sa akin, sir, ang nakapag-meeting si Sunny Trillanes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Rimolya nung time na ako na nagpalit kay Mark. Ulit. Dahan-dahan. Pakiulit. Nung time na ako na nagpalit kay Mark nung 2 months. Mark Texay. Yes po. Okay. Bali ako na po yung assistant ng ICC. Nakita mo nag-meeting dito. Sa Maidas. Yes, sir. Sa Maidas. Yes, sir. Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying. Yes, iba rin yun, sir. Then, miniting din namin yung pumatay kay Kian dun sa Bilibid Prison, yung 3 pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes. So yung dito sa meeting na to, lang kasama si Senator Trillanes, si Boying at saka si General Torre ba? Binanggit mo? General Torre, sir, sa bahay po niya sa Bel Air. Sa Bel Air. Yes, Dito, sir. Correction, sir. Dito sa Maidas, sir, puro witness lang po ang witness lang. witness lang ka meeting nila, sir. Yes, sir. Alas kadalasan lahat mga pulis po yun. Marami pa yung iba, sir, hindi lang namin matandaan sa dami ng miniting ng ICC. Halo-halo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po. Okay, next. Ito naman, sir, yung holding area. Kasi minsan, sir, nagsasabay yung witness sa Maidas, sir, dumadating. Kunwari, sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay, sir, sa kwarto na yan. Then bago, pagka natapos yung naunang meeting po, sila na naman. Yung mga witness, sinusundo nyo rin? Yes, sir, sa lobby na po ng Maidas. Yes, sir. Ay, hindi galing sa bahay nila, gano'n, sa lobby na. Yes, sir. Next. Yan yung room, sir, ng holding area. Presidential, top floor. Hindi ko nakuhanan, sir, Okay. Balik muna, ano ba yun? Sino yun? Ito yung kasama ko, sir, na religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-i-escort ng guwan ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya inahabol nila yan, sir, kasi marami ring alam yan, sir. Marami ring mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir. Nasaan siya? Nasa Jensa na siya ngayon. Okay. More PD. Next. Ito, sir, yung pagpunta namin sa Bucor. Kasama yung mga ICC investigator po. Recall nyo sinong pinuntahan? Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, sa may tawag doon. General Katapa. General Katapang siguro, sir, yung kamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay doon, sir, na exclusive lang sa official, sir, Doon sila nag-meet. Next. Ito, sir, yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin, sir, police active police po yan. Sino siya? Si Sir Bermundo, sir. Siya yung nagdadala sa amin, sir, na tropa, na siya nagdi-detail, sir, sa pag-escort ng mga ICC investigator po. So active siya ngayon? Yes, sir. Oo, sir. Ito yung time, sir, na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po. Ano tong video na to? Yan yung time, sir, na pumunta kami ng Bucor, sir.
Naalala nyo sinong binisita nyo? Yung time namin, sir, yung 3 pulis po, sir, na in-interview. Yung kay Kian ba yan? Yes, sir. Yes, sir. Next. Ano to, Sarge? Ano to, Sarge? Yan po sir yung minsan sir na ginagamit ng mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura. Ito ang isa sa mga, ito ang parating yung gamit. Yes sir, minsan sir. Ilan ang nilalaman nito? Oh, minsan sir, 20. Bulletproof. Yes sir. Ilang beses yung ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba? Maraming beses po na yan sir, hindi na po mabilang eh. Sarge, to be? Yes, sir. Ilang beses sa public-balik yan sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir. Next. Yes, sir. Kasama rin yan, sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na, sir. So, delivery din to, 2 kotse. Ang Hindi lang standby. yan, sir. Kasama rin ibang sasakyan, sir. Okay. Balik. Ano to? Yan po sir, yung malimit sir na bulletproof po yan sir. Malimit po yan sir na ginagamit po rin sa pagbabackup sa basura po. So, ilan more or less ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less. Yung sa inyo, naka-assign? 4, 5? Halos lahat sir kasi lahat po sir namin saan pagka hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po sir, hinahata po yung mga ibang sasakyan sir na mga bulletproof po sir. Yep. Sa laki ng dinideliver yung amount, imposibleng wala kayong police escort. May police escort ba kayong kasama? Kasi pagka chinek kayo, police ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort? O isang pulis na pag dumating ang insidente na may maninitang pulis sa inyo, pulis ang haharap? Sir, actually may kasama kaming active na pulis. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura na individual, sir. Kasama rin sila. So, sila yung, pag na-check kayo ng pulis, sila yung kumakausap sa kapwa-pulis. Tama? Actually, sir, wala naman sumisita sa Wala amin kasi sumisita. nag-iingat din po kami, sir. Okay. Kung sakali lang. Yes, sir, pasakali na. Yun ang trabaho ng pulis. Yes, sir. Oh, so, Okay, next slide. O ano to? Kaninong cellphone to? Ayan, go. Sarge? Bali, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chis Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir. Hindi nawin mo para nabubulo. Ano, kaninong bahay to? Bali, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Go ahead. Sige. Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, tukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Hello. Sir, sir, sa address. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi. Si Sarge. Sarge, tayo ka para... Di ba tayo? Sige, kwento mo lang. Di mo na kailangan Sir, basahin. noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico
bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernadi, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Iyon lang po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Iyan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa loob yan ng nag-unload ng malita. Sino tong tatlong nakatayong to? Ako yung kumuha niyan, sir. Security niya po yun, sir. Okay. Ako yung kumuha niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco. At saka yung Teka, isa-isa. Ang kasama mo, si Sarge Sibasco, sir. kayong dalawa. Oo, sir. Tsaka Teka, kayong dalawa nag-advance, si Sarge sila yung kwan, sir, eh. nag-deliver. Oo, sir. Bali, kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir. Okay. Kong Mike. Tapos itong... Patanong lang. Ipa-describe lang ho natin, attorney. Sino tong tatlong to? Yung naka-blue, sir, security po yan ng bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan. Coast Guard. Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po. Sa inyo rin yan. Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico. Okay. Alam mo Alam mo pangalan nila? Nung dalawang kasama? Kilala ko po yan sila, sir. Hindi, anong pangalan? Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po. Okay. Okay, meron akong tanong. Yung delivery nyo sa bahay ni Senator Cheese, ilang maleta yung unang dineliver nyo? Ang nangyari, advance sila. Oo. Ang nag-deliver sila, Sarge. O nga, ilan yung dineliver na una? Bali, 4, sir, na medium size. Iba-ibang size. Iba-ibang sizes. 4 yung una. Meron pa bang, naulit pa ba? Yun lang, sir, ang Yun lang alam sa nyo. participation Okay. ko. Okay, next slide. So ano to? Ito pareho. Kabilang kwan, sir. Side naman. Ano tong puting sasakyan? Yan, sir, yung backup na, sir, na isa din sa nagkumboy yan sa paghatid ng pera, sir. Yan isa labas ng bahay ni Chis Escudero, sir. Next. Sinong magpapaliwanag dito? Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go, Sarge. Yan po, sir, yung mga empleyado, sir, ng MADSI, sir. Nang? MADSI, na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Yan po, sir, yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Sinong kumuha dito? Yan, sir, yung nung time na yun, sir, na nalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Etong particular na malitang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large, sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan, sir, pag large. Next. Sinong Bahay po yan ni Lolo. Bahay po, sir, ni ni Ma'am Kimbo, Stella Kimbo. Doon sa may Chirapuran po sa Quezon City po.
Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na 8 large saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahe po. Staff Saka din po ni... yung secretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae, sir. So si Attorney Henry kay Congressman Saldico. Yan po si Attorney Samuel Binbiyahe po. Samuel Bembiahe. Opo, sir. Staff ni ni Congressman Saldico. Opo, sir. Yan lang po, sir. Ano to? Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portito Nara, McKinley Road po. Ito? Yes, sir. Kanino? Portito, McKinley Road. Sa loob po yan ang bahay, sir. Bakit may picture ng particular na delivery na to? Sino bang kumuha dito? Kasama po namin nung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18. Mga benting maleta. Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan, 25 to 30 na, sir. Sino ang Hanggang 50. sumasalubong sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez? Yung mayordoma niya, sir, si Ate Jocelyn. Siya lang. Yes, sir, siya lang. Ate Jocelyn. Yes, sir. Anyway, nandun ata kay Sarge yung pangalan pagka nakuha na. Next. telepono. O yan. Ano tong picture na to? Kuha ng Sarge. kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Ah, Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero na yung cellphone po, sir, na pinagpicturean yan, nakasipkip na po. Kay attorney po. saan papunta to? Alam nyo ba? Ito, hangar na to sa Pasay. Yes, sir. Doon din sa Missivis Aviation. Yes, sir. Saan papunta to? Alam nyo? Negative knowledge ako dyan, sir. Pero usually, pagka chinapper, Pag sinapper, sir, usually pupunta po ng Bicol. next. Yan. Next, sige. Pareho naman ang picture. Next. Ayan. Madsi pa rin yan, sir. Yan yun na bago picturean. Ilan lang helicopter na pag-aari ni Kong Saldi? Sir, pagkakalam to, 3. 3. Aeroplano, Isa, sir. Yung gumagana, 2, isa po sira po. next. So ito, normal delivery din to. Ganyan. Yes, sir. Yes, sir. Next. Next. Yan, ano to? Kasama din yan, sir, doon sa pag-picture kanina ng marami. Pagbaba lang po yan, sir. Saan to? Sa Manila? Sa entrance din, sir, ng Madsi. Papasok to bale. Yes, sir. Pakarga pa lang. O, next. Ayan. Next. Eto, karga ulit to. Kasama din yan, sir. Next. Yan, katulad niyan, sino tong mga taong nakatayo? Empleyado yun ng Madsi yan, sir. Tumutulong lang pag buhat, sir. Kasi sa sobrang dami, sir. Pero kayo talaga naglo-load. Yes, sir. O, next. Ito yung pagkikilo. Yes, sir.
Mga ilan ang nakakarga sa isang chopper na ganyang kalaki? $10 to 15, sir. Dalawang chopper yan, sir. So kung sobra, hatiin nila, sir. Next. Pareho din po, no? Ito yung proseso ng pagkarga. Etong pagkarga ninyo pauwi ng Bicol, linggo-linggo to o hindi naman? Yung pag-uwi ng Bicol, hindi naman masyado? Go ahead. Bali, yung dun po sir sa Bicol sir, 6 na buwan ako dun sir. Kasi dun sir, 3 kami nagbabantay dun sir ng mga malitang pera. Isang buwan duty namin dun sir, 15 days yung bakasyon. Sa pag-duty ko dun sir, 2 beses ako sir naka-receive ng bali 4 na ban sir, mga nasa 30 plus o 40 sir na maleta sir. Next. Ayan, yan, pareho din. Okay, ano to? At pareho pa rin, ano? Yan pa rin chopper. Okay, next. Yan, ganyan pala mismo. Ilan ang sakay nitong security? Sige, Sarge. Mostly sir, walang mang security na ano yan. Pagdating doon sa may ano sir, sa Legazpi, may taga-sundo na yan, sir. Okay. Pagka dumukot ang piloto, pwede. Pwede sir, kung gusto Hindi niyo. makikita. O, next. Balik lang konti, Katulad to, ang laki nito, Ilan ang laman nito? Yan ang large sir, na 50 to 70 ang laman. 50 to 70 million. Next. Pareho ba yan nung kanina? Pareho nung kanina? Yes, sir. Parehas lang yan, sir. Okay. Ito. Sinong maaari magkwento tungkol dito? Ako, sir. Okay. Tayo ka para marinig kanila. Bali, ako po yung kumuha ng video niyan, sir. Sa bahay po ni... Ano lang yung mic yan. Sa bahay po ni dating Speaker Martin Romualdez po, sir. Bali, kasama ko po dyan, sir, si John Paul Estrada at saka yung mga kasama kong security. Pero yung iba, sir, wala dito. Yung iba nandito. Pero yung wala, babanggitin ko po. Bali, kasama ko dyan si Lubin Badilla, Marlon Sherwintan at saka si Mario Sumait at saka yung isang driver namin si Ranji Paga. Ano yun lang natin, klaro natin bahay ni dating speaker, sir, si Martin Romualdez po. Saan parte ng bahayan? Number 42 McKinley, North Forbes Park, sir. Okay, sino yung nakaasul? Si John Paul Estrada, sir. Sino naman yung nakaitim? Bali, yung pagdating namin dyan, sir, yung kalbo, sir, yung nakaitim, nandyan ako, sir, nagantay sa bahay ni dating speaker. Sa makatuwid, yung nakaitim, tao mismo ni speaker. Yes, sir. Ilan ang delivery nyo na yan, na maleta? Mababa po yung 20, sir. Pero yung iba, sir, nasa labas pa po, hindi pa po napasok. Yung nakuhanan ko po, yun lang po yung nandyan. Ilang beses kayo mag-deliver ng ganyan? Bale, nung time ko po, sir, isang beses lang po. Pero di ba may group chat kayo? Yes, sir. Yung speaker, ilang beses nagdi-deliver ng ganyan? Bale, sa isang linggo, sir, 3 beses or 4. Tapos ganyan na lang ang bilangan? Opo, sir. May nagre-receive? Mayroon po, sir. Yung naka-item, sir. Yung kalbo na yan, sir.
ibig sabihin, yung natanggap niya, paano malalaman? Bali, yung nakaitim, sir, at saka yung si Paul, sila na po usap, sir. Etong nakaitim at si Jan. Opo, sir. Sino pang kasama dito? Bali, may pinirmahan po yan, sir, nung nakaitim, sir, si yung kausap ni Paul, John Paul, may receiving copy. Ito ho yung isang example ng video na napakahalaga. At nangyayari daw ho to 3 beses ang linggo. So, siguro, Sarge, kayo na magkwento. Go ahead. Sino yung dalawa? Nakasama dito. So, bali po ang nangyari dyan, sir. From Horizon Homes, sa unit ni Boss Aldi, Unit 56 CD, ibababa po namin papuntang basement 3. Then, isasakay po namin sa mga sasakyan. Then, saka po namin i-deliver. Yun po yung kalakaran po, sir. Nung una po yan, ang malimit po na pinagbababaan po ay doon po sa lobby. Pero sa dami ng mga tao na nakakakita, so nagpasya po sila na ilipat po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat at binababa ang mga maleta na nanggagaling sa kaban ng bayan. Yan po yung kalakaran po na ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin. Sarge. Assalamualaikum. Ako po isa po dyan sa nag-deliver po. Sa backup po kami sa Hilux. Bali yung entrance ni dating speaker sa 42 McKinley, ngayon po ay sirado na. Kung napapansin nyo, kung dadaan kayo doon, wala na. Puro tanim na lang. Pagpasok sa entrance may guard. Pagpasok ganyan may parang rotonda. Pagpasok sa rotonda, pag drop namin, yan na yung papasok. Yun lang po yung karanasan ko po dyan sa deliver po. Salam. Thank you. May gusto pa bang idagdag? Next tayo. Ito yung tao. Kilala niyo yung pangalan? Sarge? Nare-recall ninyo? Hindi po, sir. Hindi ko po nakuha yung pangalan, sir. Pero pag nakita mo siya, ma-identify mo. Yes, sir. Tao siya ni speaker. Yes, sir. Hindi siya military. Hindi po, sir. Civilian. Ano tong picture na to? Kanino to? Ako po nung kumuha yan, sir, sa Horizon po, sir, sa Shangri-La, sa basement 3 po. Yun po yung picture na yan, sir, na malita. Yun po yung nasa video na po yun. Magkakasama sila. Okay. Maraming nagtatanong sa social media at minsan may accusation pa na paano nyo nalaman na pera ang laman ng maleta? No? Ang sabi nila, baka iba ang laman yan. Maleta lang ang nakita nyo, hindi nyo naman nakita yung laman. Pwede bang sagutin nyo yung ganong mga criticism? Sir, para masagot po yung tanong na yan, doon pa lang sa taas, sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan niyang maleta na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang, sir, yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila. Madagdag ko lang din, sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung sa yote siguro laman ng maleta. Pero dahil sa pera po, kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na sasakyan. Okay. Doon sa mga affidavit nyo, maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Valle Verde.
pwede bang ikwento nyo yung buong proseso ng delivery para lang malinaw? Yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead. Ako sir, nakasaksi ako isang beses. Kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga lang yun, sir, mga 8 malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako, tinulungan ko siya ng pagbilang. Madali lang ang pagbilang, sir, yung 1M, naka-lastiko siya, nakatali. Yung pagbilang sa by 1M. Sa isang malita, sir, 40 to 50 ang ilalagay. Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa. Yes, sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tiksay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Iakyat doon sa 56 sa condo unit ni boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, bababa naman, i-deliver. Okay. Sige, go ahead. So, maliban doon sa, sir, from Valle Verde, mayroon din po, sir, minsan nang gagaling sa mga bangko. Like BDO, Land Bank, at saka PBCom, sir. So, from sa mga bangko na yan, minsan, from bangko, dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated, dyan sa may Tech-Tite Building. Then, meron din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila Boss Saldico. So, ang ibig nyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama? Yes, sir. Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang? Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung... Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya. Yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera. Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Saldi. Sarge. Sir, yan tandaan ko yung nag-deliver doon sa Valle Verde po. Yung si Congressman Garjola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po. Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Kong Garjola? Kasi po, dati ako nakatrabaho doon, nakilala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po doon. So okay, magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo bangko. Bangko. Yes, sir. Magkano yung mga withdrawal na yan? Minsan, sir, nag-withdraw kami ng mayroon minsan 2 maleta, 4 na maleta, 5 maleta, ganun po, sir. Tapos ka na? From there, from Horizon, deliver sa mga lugar. Tama? Yes, sir. Doon sa mga Horizon, mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery? Kay, sir, dating speaker, siguro, sir, sa 90%, sir, ng mga delivery, sa kanya po yun. Hello, sir. Sir, na-experience ko din dito sa nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami dyan ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng dyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung AA ni Boss, tapos si Bernard Toby, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka ma-flat tayo
Kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number nun, NHN H729. Dinala namin sa bahay ni boss sa Valle Verde. Yun lang po. Singit lang po ako ha dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya. Okay? So, balik natin dun sa picture, no? Yung kanina. Ayan. Ano to? Dami ah. Paki-describe kahit US Corporation po. saan tong office na to? Sa Tectite po, sa may Ortigas. Hindi to Valle Verde. Hindi po, sir. Hindi. Next. Saan to? Doon din po yan sa office din po yan, sir. Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan? May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nahagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, pero po yung bilang, sir. Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? Kunyari, magre-reklamo kay Mark o kay Paul, kulang. Meron sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po na minsan kulang po yung delivery. Magkano daw kulang? Hindi ko lang kung magkano sir, million din nawawala sir. Isang beses lang nangyari yun? Hindi lang isang beses sir, bawat delivery po kulang. Pero sir, di kami kumuha nun nagbibilang sir. Paldo sana kami ngayon sir. Ayan, saan to? Tectite office din yan sir. Tectite pa rin. Yes sir, yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tectite, dinadala sa Horizon Homes sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno sir. Next. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Lobin Badilla. Sino tong kinuna mo na litrato? Ako yan, sir, nagkuha. Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir. Next. Tore oh. Ito yung kwan, sir. Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Taporli po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige, go ahead.
ito po yung time na yung lumabas na po si Top Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Top Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles doon po sa office niya. Sa Raffles Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung sekretary niya po, si Annalisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino? Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico? No sir, parang ginamit lang yan sir na pang-establishment namin na kakausapin kami sir. Diyan kayo nag-set ng meeting? Yes sir. Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin sila pa ni dating speaker at saka si Bosaldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala si boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas? Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, kasamahan po namin, si Top Malati po, retired Army, si General Torre po, si Top Lupian, si Sarge Master Polidario, si Top Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Top Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po. Non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Top Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa? Individual. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir, tama. Tama po sir, tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yung time na inaamon niya si, sir, baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Oh, yes, sir. Next. Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami ng 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma? Yes, sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, ayun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan nga, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir. May 28 kayong kasama na doon sa agency ngayon. Opo, sir. Wala namang pananakot. Yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho saka hindi na magsalita. Ganun, sir. Sarge, go ahead. Sir, karagdagan po doon sir sa binanggit po ni Sarge Paupan sir regarding doon sa cellphone. Bali ang nangyari po niyan sir, nagkaroon po diyan sir ng
majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa, sir. Yung kay Sir Swopan po, sir, ay iPhone 16. Ito naman po yung isa, sir, is Samsung S25 FE. Nung niresearch ko po ito, sir, nilaunch po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po si Sir Swopan, sir, na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung hindi yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sila sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po sir yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po sir yung iba, sir, na mga kasama namin. So tingin nyo kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon? Yes, sir. Basta may pasumpi na, sir. Right. May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dating pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po siya, sir, doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tinanong ko siya, sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung Elite, sir. Okay. Meron pa ba? Balikan ko lang ha. Pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal kasi importante ho yun. Magagamit later on ng as part of evidence. Okay, go ahead, Sarge. Yes, sir. Totoo po yan. Saan Land Bank to? Sa, sir, sa may DepEd. Diyan sa may Dito San lang. Miguel Avenue, sir. Then, Pasig. yes, sir, Pasig. Then yung BDO, sir, diyan sa may Alpaland Building, diyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's. Okay. Then yung PBCom, sir, diyan po sa may Meralco, San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue. Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta. Dalawa, sir, ang pinaka, dyan, sir, dalawang Pinakababa. maleta. Yes, sir. Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano? Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then, doon mismo sa likod ng Land Bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap. Pag nilabas, nakabaleta na o paano? Nakamaleta na po yun, sir. Minamaleta ng Land Bank? Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang, eh. Si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Etong dalawang babae na kanina? Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir. Sarge? Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng dalawang maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung dalawang staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Ako yung driver noon. Pumasok sila, dalawang empty na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, dala na yung
puno na yung pera. Puno na Yung maleta. yung maleta ng pera. So ito, dala nyo na yung maleta. Dala namin yung maleta, sir, empty yun. Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba? Pakila, sir. Pag pumunta kayong land bank mo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman. May dala kami, sir, na walang laman, sir. Then okay. paglabas, Puno na. dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera. Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret Sa likod, sir, ng bangko. Kasi hindi pwede dun sa San Miguel Avenue dun sa harapan mismo. Okay. Tapos na-experience ko rin sa, sir, sa may land bank, malapit dito sa DepEd mismo ng, Meralco Avenue. Oh, dyan. Dalawang maleta rin yun, sir. Isang large, isang medium. Kasama ko rin si May Andela Cruz tsaka Kate Villarreal. Yan, na-experience ko na mag-withdraw ng mali-maletang pera. So, base sa mga testimonial ninyo, so iisa na patunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yon. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak ng ledger? Sa totoo pa lang, sir, may logbook po yan eh. Ang Yes. mahawak po ng logbook, sir, si Mark Tiksay. Si Mark Tiksay po. Tiksay, Pati yung siya mga receiving copy po. siya may receiving copy. Yes po. So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon? Sa opisina, sir, dyan sa TechTight, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, meron pong CCTV doon. At saka sa Horizon, sir, sa Horizon Building, from lobby to basement, elevators, meron pong mga CCTV dyan, sir. Makikita nyo po yan, sir, pagka talagang i-request nyo po ng CCTV na yan. So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakuha ng CCTV. Yes, sir. Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturean ninyo, at isesend nyo sa boss nyo, item is delivered. Tama? Yes, sir. Sinesend po sa group chat namin po. So kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico. Yes, sir. Yan yung talagang yan po reporting po namin, sir. So, kung magkakaroon ng tunay na investigasyon, makikita. Tama? Tama po. So, ito yung kinatatakutan nila. Rani. Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina tungkol kay Erwin Tulfo. Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, no? Si Jude. Si Cheese. Hey Jude. Si Judas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo? Marami dito sa affidavit, marami. Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit, no? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi ng unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, O iba pa? sir, yung sa akin po, sir, iba pa po yun, sir. Iba pa? Okay, Yes po, sir. sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo? During po ito, sir, ng before senator election, sir. Senador na siya, hindi pa? Hindi pa, sir, hindi pa, sir. Congressman pa lang siya. Yes po, sir.
bago mag-eleksyon o during the time na kasagsagan na? Sir, bago po mag-election, sir. Bago mag-eleksyon? Yes okay. po, sir. Matandaan mo gaano katagal bago mag-eleksyon? Hindi ko na po matandaan, sir. Hindi mo matandaan. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan? Doon po yan, sir, nangyari, sir, sa Marius Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog QC, sir. Tomas Morato, bahay niya, opisina niya? Sir, isa po itong sir, restaurant, sir. Restaurant? Yes po, sir. Okay. Ano pangalan ng restaurant? Marius po, sir, Marius. Sa Marius. Yes Okay. po, sir. Sige. Sino yung mga nandun sa Marius na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino yung mga nandun? During yun, sir, bali dalawa po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagucas, na isa pong security agent po ni former Congressman Saldico, sir. Ano ang dineliver nyo kay Erwin? Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Mobina, yung Eco Alpha Gold 462, sir, na yung armored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaction niya, sir, doon sa parking sa labas po ng establishment, sir. Ilang maleta? Dalawang medium Dalawang medium size? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo? Yun lang po, sir. Yun lang. Yes po, sir. Sigit ko lang, Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo? Yung iba pong kasama ko ata, sir. Hindi, na-testify na dati yung dalawa at tsaka anim sa bahay. Sige, please. Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na. Saan ang address? Dito po sa may Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. East Green Hills. Yes. Okay. Ito yung Sige. nagkaroon ng kontrobersyal kalaban ng Homeowners Association, tama? Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang doon sa loob, mag-approve. Okay. Jen, follow up ko lang, kung bakit sa Marius nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulfo doon sa ACT-CIS. Ang opisina na ACT-CIS nasa Timog lang. Kaya ang lapit lang doon sa Marius Restaurant. Okay. Yung Marius nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog, malapit dun sa circle. So, andito lang yung Marius, kaya ganon. Okay. Alam mo ba, kung alam mo, medium size, estimate, mga magkano laman ng maleta na yon? Sir, yung medium size po, sir, ay estimated po yun, sir, ng 40 to 50 million, sir, ang isa po, sir. 40 to 50 million. Okay. Yes po, sir. Puntahan natin si George Garcia. Hindi ko po kamag-anak yun, ha? Si George Garcia, kaya ako interested, kasi nung pinailan ko ng disqualification si Erwin Tulfo dahil hindi natural born Pilipino yan, dinismiss ni George Garcia yung kaso on technicality. And sabi niya, hindi ka nag-attach ng COC. Anyway, hindi yun ang kaso. Anong dineliver mo kay George Garcia? Sir, yung dala po namin nun, sir, isang hand carry bag po, sir, na kulay itim. Isang hand carry na kulay itim? Yes po, sir. Hand carry bag, sir, na kulay itim po. Mga magkano laman nun? Ang nabanggit po sa akin, sir, ni Mark Tiksay, sir, 10 million, sir, yun, sir, yung laman, sir. 10 million? Yes po, sir. Yun lang ba ang time na nag-deliver ka kay George Garcia? Yun lang po, sir. One time? One time lang po, sir. 10 million dun sa parang bag? Yes po, sir. Saan nangyari ito? Diyan po, sir, sa may Dasyang Tower, sir, sa may along Peria Street, corner De La Rosa, sir, sa Makati, sir.
Sa Makati. Yes po, sir. Ang matandaan mo, sino kasama niya? Kung kilala mo. Yung driver niya po ata yung sir, yung nag-receive ng hand carry bag, sir. Okay. Pero sigurado ka si George Garcia yon. Yes po, sir. Yes po, sir. Bakit mo alam na si George Garcia yon? Sir, kilala ko po siya sa mukha, sir. Kilala mo sa mukha? Yes po, sir. Okay. Alright. Maraming salamat. Thank you, Attorney. So, may tanong lang ako, no? Sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Lahat. Ipasa niyo yung mic, ha? Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses. Sabi niyo, sa secretary, meron. Tama? Tama? Congressman, senador. Tama? Oh, sige, pasahan lang, Mike. Ilang beses ka nag-deliver ng pera? Total. Yes, magandang hapon po. Bali, ako na-witness ko yung pagdi-deliver ng pera doon sa Aguado, sir. Hindi lang kay speaker, sa lahat. Sa lahat-lahat. Bali, may pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-assign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Senate Blue Ribbon hearing, sir. Yung si... Teka, ano yung nakita, ha? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Hindi. Sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, bali, ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87 Scout Gandia sa Prolog QC. Marios Tomas Morato, Marios Scout Gandia, number 87 Prolog, Quezon City. Halos every Thursday, Webes, pagka-meeting niya yung media personality ko na ini-escortan na si Mr. Joey De Guzman. Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang no? Mag-react. Ulitin ko po, huwag natin pong kantsawan yung na mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin. Oh, Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? May dadagdag pa ko, sir. Oh, go. Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million. So, yan ang maalala